Citadel, mag-aalas 7 na. Bilisan mo na. Sandali na lang, ma'am, ito. Adobo na lang po. Tita, pwede po ba kayo makausap? Look, Celine, if this is about Vanessa, diba, nagkapaliwanagan na tayo. So, move on na. Hindi po tungkol sa kanya. Tungkol po sa inyo. Gusto ko po kasing kausapin kayo bago kakausapin si Daddy. About? Tungkol po sa pagsisinungaling niyo. Citadel, pwede ba iwan mo muna kami? What is it you're talking about? Sabi niyo po kasi sa akin nun, idea ni Daddy na hindi magpakita sa amin. You got me there, Celine. I lied. Ginawa ko lang naman yun para sumunod ka sa plano ko. Kasi, hindi ko ma-afford na narito kayo ngayon while I was looking for a way para mapawalang sala ang daddy ninyo. Believe me, I had the best intentions. Tita, how can I trust you? Eh, wala po kayong ibang ginawa kundi magsinungaling sa akin. Sa aming lahat. So, paano ko po gagawin yon? Celine, I know I made up stories. Pero dahil lang yon, ayoko kayong masangkot sa bagay na iligal. Pero nang nakita ko yung daddy mong sobrang depressed nang napanood niya sa news si Darling, kinailangan kong gumawa ng paraan. Nag-isip ako, kinailangan kong mamili. Before you accuse me of being a bad person and for lying to you, sana isipin mo muna, bakit tayong lahat naririto ngayon? Bakit kayong lahat magkakasama ngayon? Hindi ba dahil sa akin din? Alam mo, hindi na to biro itong ginagawa kong ito at ang ginagawa nating lahat. Kasi, lumabag na tayo sa batas. At pag nagkahulihan, lahat tayo damay. It's either you work with me, or pwede rin naman, mag-celebrate tayo ng Christmas sa magkakahiwalay na kulungan. Ano nangyayari dito? Josephine, Celine, gutom na kami. Lumabas na kayo. Susunod na kami. Meron lang tinanong si Celine. Sige po, Dad. Susunod na rin ako.